Magandang umaga, narito na ang mga balita sa inyong PRTV Newsbreak. Sa kabila ng naging tensyon, pagbabago sa liderato at mga legal na usapin, formal na magko-convene ngayong araw ang Senado bilang impeachment court. Alamin natin ang latest doon mula kay Angela Babad. Angela? Naomi, sa mga oras na ito ay nananatiling kalmado ang sitwasyon dito sa Senado. Sa unang pagkakataon matapos ang nangyaring komosyon noong Miyerkules, nakatakdang isagawa ang joint hearing ng Committee on Ways and Means na pangungunahan ni Senator Pia Cayetano. Ito ay para talakayin ng ilang napapanahong issue gaya ng electric bill shock. At pagkatapos nito, inaasahan ang pagkukonvene ng Senado bilang isang impeachment court mamayang alas 3 ng hapon, kung saan inatasan ng ang mga senador na tatayo bilang senator judges na magsuot na ng kanilang mga robe. Samantala, ayon kay Representative Joel Chua na miyembro ng House Prosecution Panel, hindi pa sila formal na iniimbitahan ng Senado para dumalo sa proseso. Patuloy naman nating aantabayanan ng mga susunod na kaganapan dito sa Senado. Yan muna ang latest mula dito. Balik sa inyo dyan, Naomi. Maraming salamat, Angela Babad. Tinatayang nasa 1,000 pulis ang nakadeploy sa paligid ng Senate of the Philippines para bantayan ang seguridad at pagdagsa ng kilos protesta, pabor o kontra impeachment. Alamin natin ang sitwasyon doon mula kay Lestor Aler. Lestor? Naomi, mapayapa pa sa mga oras na ito ang paligid ng Senado ngayong araw ng Lunes. Pero mahigpit pa rin ang pinapatupad na seguridad sa labas ng mataas na kapulungan. Bago mag-alas 6 ng umaga kanina, isa-isang dumating sa Jokno Boulevard ang mga truck ng PNP sa kayang kanilang mga tauhan. Bukod pa rito, ilang explosive ordnance disposal personnel at SWAT ang idineploy ngayon. Samantala, may mga nakatalaga ring traffic enforcer mula sa MMDA na silang magmamando sa daloy ng trapiko. Ayon kay Police Major Hazel Asilo, spokesperson ng NCRPO, hindi bababa sa 700 PNP personnel ang kanilang idineploy ngayong araw. Samantala, tuloy-tuloy din ang pagpasok ng ilang mga sasakyan at empleyado sa gate ng Senado matapos ngang isailalim ito sa lockdown noong nakaraang linggo. Pero kapansin-pansin pa rin na nakakabit pa rin sa main gate ng Senado ang mga barbed wire. Inaasahan namang magtutungo sa labas ng Senado ang ilang mga grupo sa pangunguna ng Youth Against Corruption na magsasagawa ng kilos protesta. Panawagan nila na ang agarang pagpapatalsik sa pwesto ng bagong upong Senate President na si Senator Alan Peter Cayetano. Pero ayon sa NCRPO, walang nag-apply para makakuha ng permit para magsagawa ng kilos protesta sa labas ng Senado. Yan ang latest update dito sa labas ng Senado. Balik sa iyo, Naomi. Maraming salamat, Lestor Aler. To delay the trial is to delay justice. Ito ang babala ng Caritas Philippines sa Senado oras na maantala ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kaisa ang Caritas sa nasa 35 obispo at higit 100 pari sa panawagan ni CBCP President Archbishop Gilbert Garcera na simulan agad ang paglilitis, gampanan ang isinasaad ng saligang batas at pairalin ang rule of law. Hinihikayat din ang publiko na maging mapagmasid laban sa fake news at disinformation. Hinimok din ang taong bayan na patunugin ang mga kampana ng simbahan tuwing alas 12 ng tanghali at alas 6 ng gabi. Magsindi ng kandila sa mga tahanan at komunidad at mag-alay ng panalangin para sa kapayapaan at tamang pamamahala sa bansa. At yan ang mga balitang nakalap ng inyong PRTV Newsbreak. Live kami sa free-to-air Beam Channel 31, Signal Channel 31 at sa YouTube. Tumutok din sa aming social media accounts sa Instagram, Facebook at TikTok sa @PRTV Prime Media. Ako po si Naomi Tiburcio. Magandang umaga.